Samantala, sugatan ng isang truck driver matapos saksakin ng kapwa driver sa Marikina. Inaawat lamang ng biktima ang suspect na nakipag-away sa isang pahinante. Ang paliwanag ng suspect kung bakit niya ito nagawa sa balitang hatid ni EJ Gomez. Sino sumaksak sa'yo? Sino? Ito. Yung marapari ito. Dugo ang nakaupo sa gilid ng kalsada ang 48 anyos na truck driver matapos pagsasaksakin ng katrabaho niyang truck driver din sa Barangay Santo Niño sa Marikina City hapon nitong Sabado. Ang biktima nagtamo ng mga saksak sa kanyang batok, tenga at likod. Sa investigasyon ng pulisya, kagagaling lang sa day off ng suspect na humiling ng isa pang araw ng pahinga mula sa trabaho. Pinagtalunan daw nila ito ng kanyang pahinante. Sinubukan silang awatin ng biktima pero siya ang sinaksak ayon sa pulisya. Ay sinabi ko nung witness natin na isang helper or pahinante na kung mag-off ka pa, edi sasampa na lang ako sa ibang driver. Medyo minasama po ng ating suspect yung pagkakasabi nung itong ating biktima na narinig niya na nga po yung misunderstanding ng dalawa, nag-intervene po siya or nag-intercede siya doon sa dalawa, pinaghiwalay niya na kung saan ay medyo naitulak niya yung ating suspect. Akala naman niya ay wala na kasi umalis din yung suspect. Yun pala, pumunta sa kanyang truck, kumuha ng ice pick at pagbalik ay kanya nang sinaksak yung ating biktima. Base sa pahayag ng biktima sa pulisya, lasing umano ang suspect nang mangyari ang pananaksak. Isinugod sa ospital ang biktima na ngayon nagpapagaling pa. Sa follow-up operation, naaresto ng pulisya ang suspect na nagtago raw sa compound ng trucking company na kanilang pinagtatrabahuhan. Ito, sinaksak sa'yo. Ha? Okay. Sinaksak mo? Hindi lang yung siya, kaya ako sinaksak. O, sige na. Hindi na na-recover ang ginamit na patalim. Aminado ang 32 anyos na si alias Glyn sa krimen. Pero aniya, self-defense ang nangyari. Dagdag pa niya, nakainom sila. Nagiinuman po kami noon, ma'am. Nung time na yun, marami po kami. May patalim po yung pahinante. Siya po yung unang nag-amba sa akin. Humingi po ako ng pasensya dun sa nangyari, dun sa nagawa ko dun sa tao na nasaksak ko. Kasi nung time na yun po kasi, halos pagtutulungan na po nila akong dalawa. Self-defense po. Yung ginawa ko po. Sinisikap namin kunan ng pahayag ang pahinante. Sa custodial facility ng Marikina Police nakadetain ng suspect na nahaharap sa reklamong frustrated homicide. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Bistado ang delikadong motorcycle stunt ng ilang rider sa Cordova, Cebu. Cecil, anong ginawa nila? Rafi, 3 sa 4 na rider na sangkot sa drag racing ay nag-Superman stunt. Nahuli kamyan sa habaan ng Centennial Road. Kitang humarurot ang mga rider sabay exhibition ng 3 sa kanila. Ayon sa uploader, paulit-ulit nilang ginawa yan at tumigil lang nang madisgrasya ang isa sa kanila. Nakipag-ugnayan na ang LTO Region 7 sa pulisya para makuha ang CCTV footage sa lugar at matrace ang mga sangkot. Pagpapaliwanagin din daw ang mga rehistradong may-ari ng mga motorsiklo. Mahigit 10 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasabat sa Lebak, Sultan Kudarat. Ayon sa Police Regional Office 12, nagpapatrolya ang mga pulis sa Barangay Aurelio Freires kaugnay sa insidente ng pamamaril nang mapansin nilang tumatakbo palayo ang 2 lalaki. Nang hinabol, naaresto ang isa sa kanila at nadiskubre sa inspeksyon sa bahay umano nila ang mahigit 200 kahon na smuggled na kontrabando. Walang pahayag ang nahuli na posibleng maharap sa karampatang reklamo. Hinahanap ang isa pang sospek. Sa Lamitan, Basilan naman, kahon-kahong smuggled na sigarilyo rin ang nadiskubring abandonado. Inaalam pa ng Lamitan Police kung sino ang nag-iwan ng mga sigarilyo na aabot sa halos 4 million pesos ang halaga. Panibagong career high ranking para kay Pinay tennis star Alex Ayala. Umakyat po sa number 31 ang rankings ni Alex sa Women's Tennis Association.
16 spots yang mas mataas mula sa ranking niya noong nakaraang linggo. Kasunod po ito ng kanyang pag-abot sa quarterfinals ng Dubai Tennis Championships. Bigumang makausad, nagpasalamat naman si Alex sa lahat ng sumusuporta sa kanya. Hindi raw niya makakalimutan ang kanyang naging experience sa ilang linggo niyang paglaban sa iba't ibang kompetisyon. Sa puntong ito, makakausap natin ang isa sa mga abogado ng mga kaanak ng drug war victims, si Atty. Nery Colmenares. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Ay, magandang umaga, Rafi at Connie at sa lahat po ng viewers and listeners ninyo. Opo, nasaan po kayo ngayon sa mga sandaling ito at ano yung inaasahan ng pamilya ng mga biktima ng drug war sa pagsisimula ng confirmation of charges hearing kay dating Pangulong Duterte? Well, nasa Hague kami ngayon. Ako nakikitira sa isang kaibigan. Alam mo naman, walang pondo ang mga biktima at mga abogado syempre nila. Sila may nakikitira din somewhere, no? Hindi kami magkasama sa bahay. So yeah, we're of course may mga ilang willing tumulong na tinutuluyan namin dito. Gaano po kahalaga para sa pamilya ng drug war victims itong confirmation of charges hearing? Mahalaga ito kasi unang-una gusto nilang magkaroon ng trial sana na si President Duterte kasi opportunity yan sa kanila para maihain din nilang ebidensya at yung mga kwento nila kung paano walang awang pinatay ang kanilang mga kaanak. Kaya lang hindi matuloy yung trial kung hindi ma-confirm ang charges. Itong confirmation of hearing, confirmation of charges hearing, last year pa ito, pero sa daming motion ni President Duterte, dinelay ito. Kaya napakahalaga na ang confirmation kasi kung ma-confirm ang charges, then magkakaroon na ng trial para naman malitis na kung sino ang kung guilty o hindi guilty si President Duterte. Tuloy na nga po itong importante ito. Opo, tuloy na nga po itong confirmation of charges hearing. Pero hindi po hindi dadalo ang dating Pangulo. Sa tingin niyo ba, naging patas ang ICC na payagang hindi siya makadalo sa pagdinig? Yes, kasi nasa nasa Rome Statute naman yan na ang kumbaga yung respondent ay may right to waive his presence. So we were expecting na dadalo siya. Kasi di ba ang narrative, ang mensahe nila ngayon ng Duterte camp ay kawawa naman siya, matanda na siya, ganun ba. So syempre, ang isang oportunidad sa kanila, ipakita ng payat na siya, kawawa siya, matanda na siya, pag mag-appear siya. Kasi pwede namang pahawain niya buhok niya, di ba? Hindi siya mag-ahit, di ba? At syempre, payat siya kasi karamihan naman na nasa bilibid, kahit dyan sa Pilipinas, matanda na. Siyempre, payat talaga yun sa kulungan pa marami rin dyan sa bilibid, may sakit din. Mga iba nga, may kliyente kami dati, cancer na nagre-request kaming ilabas sa hospital arrest, pero ayaw ni President Duterte, kaya namatay lang yun ng cancer sa kulungan. So anyway, we were hoping na lalabas din siya. Pero apparently, nag-decide siya siguro na hindi siya at least lalabas dun sa hearing. Hindi ko lang alam kung magpapakita siya. So in any case, matutuloy ang confirmation of charges hearing. Kahit wala siya, basta may abogado siya that represents him sa hearing. Pero kayo po ba mismo, may balita kayo kung ano talagang kalagayan ngayon ng dating Pangulo? Kami personally, wala rin. Siyempre, based doon sa kanilang information lang na nilalabas. So manggagaling niyang kalagayan niya, una, doon siyempre sa kampo nila na nagpa-file ng motion. At pangalawa, ang nakita namin regarding sa kalagayan niya, yung desisyon ng pre-trial chamber na i-deny yung kanyang request na hindi matuloy ang trial dahil unfit siya for trial. So doon kasi sa desisyon, dinescribe na hindi naman siya ganun yung hindi na siya makapag-isip, hindi na siya makapag-depensa ng sarili niya sa trial. So sabi ng ICC, hindi pwedeng ibinbin natin yung trial just because tingin mo hindi ka hindi ka fit. So which is really strange, Rafi, kasi alam mo, yung mga inosente normally pag nakakulong ka, gusto mo you claim your right to speedy trial na nakalagay nga sa konstitusyon para mapabilis mo yung kaso mo at makalaya ka na agad.
dito kay President Duterte, baliktad eh. Talagang ina-avoid niya yung trial eh. Kung hanggat maaari hindi magkaroon ng trial, tingin ko ay alam niya na pag may trial na mahirapan siya. Attorney, may bali... Wala siyang ebidensyang ma-present para sabihing wala siyang kinalaman sa drug war. May balita po ba kayo kung kumusta ang kahandaan ni Attorney Joel Butuyan at Attorney Gilbert Andres na sinubukan pang ipa-disqualify ng kampo ni dating Pangulong Duterte? Handang-handa sila. Nag-usap nga kami kanina, yung legal team, na handang-handa sila doon. Ay yung disqualification naman, syempre, di sinagot naman namin. Sinagot nila ang dalawa specifically. So natuwa naman kami na the ICC ay nagsabi na wala kami nakitang problema dito sa sinasabi ng kampo. So ako naman personally bilang siyempre lawyer ako ng Rise Up ng victims ng Rise Up for Life. Ang tingin ko kasi maraming motion ng final si President Duterte. So natuwa naman ako na despite ng pinaka-recent na motion na yon, hindi naman na pinuspone ng ICC ang confirmation of charges. Hanggang kailan po kaya mananatili yung mga kamag-anak ng mga biktima dyan po sa The Hague? Pagkatapos siguro, pag mga 27, ang last day ng hearing, malamang right after that, alis na rin sila kasi wala kaming pondo, Rafi, to sustain this. Ano lang to, kawang-gawa lang to ng ibang mga naniniwala sa hustisya na nandirito kami. May tulong po ba yung ICC pagdating sa gastos at tutuluyan itong mga pamilya ng drug war victims? Wala pa kasi confirmation of charges pa lang ngayon. Sana naman, pag na-confirm ang charges at may trial na, sana naman, baka naman may tulong sila. Pero wala pang sa stage na to, wala pang ganun dito kasi ano pa lang naman confirmation of charges hearing at hindi pa alam kung magkakaroon ng trial o hindi. Although sa ganang amin siyempre, tingin namin napakalakas ng kaso, mako-confirm talaga ang charges at magkakaroon ng trial after madesisyonan ng pre-trial chamber ang confirmation of charges mga bandang April. Kasi 60 days from the hearing ang kanilang desisyon. So mga April banda madesisyonan na. Sige po, abangan natin yung mga argumento ng dalawang kampo. Maraming salamat po, Attorney Nery Colmenares. Maraming salamat din po. Thank you. Ito ang GMA Regional TV News. Hulikam sa Lucena, Quezon. Pinasok ng 3 armadong lalaki ang isang bahay sa barangay Silangang Mayaw. Nakitim na damit at bonnet ang mga lalaking may dala ng baril. Hinulughog nila ang mga gamit at drawer. Kwento ng may-ari ng bahay, nasa itaas sila noong oras na yon nang makarinig sila ng tila may bumagsak na gamit. Sinilip nila ang CCTV at nakita ang 3 lalaki. Pinatulog nila ang alarm system ng bahay kaya nagmadaling umalis ang mga lalaki. Naiwan pa nila ang bareta de cabra na ginamit para buksan ang pinto ng bahay. Nang makaalis ang mga lalaki, nakitang nakagapos ang security guard ng bahay. Patuloy pa ang investigasyon at ang pagtugis sa 3 lalaki. And going strong ang kapuso couple na sina Gabby Garcia at Khalil Ramos. To commemorate their love online, nag-share si Gabby ng isang throwback picture nila ni Khalil. Nag-post naman si Khalil ng travel montage nila ni Gabby sa loob ng halos 1 dekada. Sabi niya sa caption, Year 9 in 90 seconds. Bumati naman ang friends, fans and followers ng Gablil sa kanilang anniversary. Meron daw i-disclose na nila crucial and fundamental to the case ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa confirmation of charges hearing ng kanyang kaso sa International Criminal Court. Live mula sa The Hague, Netherlands, may ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol?
Rafi, in high spirit at handang-handa na raw ang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman para sa confirmation of charges hearing mamayang alas 10 ng umaga dito sa The Hague, Netherlands. Ang kanya namang mga taga-suporta handa na rin sa pagtitipon. Mamaya rin yan sa harap ng ICC. Handa ng defense team ni dating Pangulong Duterte para sa pag-uumpisa ng confirmation of charges hearing mamaya dito sa The Hague, Netherlands. The defence only has to make an opening speech. In the afternoon, I anticipate the prosecution will begin its presentation of the evidence. Mamaya, inaasahan na mag-uumpisa ng ICC prosecutor na ilatag ang mga ebidensya nila para patunayang may sapat na ebidensya para ituloy sa isang proper trial ang mga akusasyon nila sa dating Pangulo. In the coming days, the prosecution will present their evidence and we will attack it. We will say why that evidence doesn't show what the prosecution says it. I don't need too much input from the former president because I'm not going to be presenting his version of events, even if he could give me a version of events from recent times. Obviously, he remembers what happened many, many years ago. Ang sabi ni Kaufman, mabilis na makalimot ang dating Pangulo sa pila ni Duterte sa pre-trial Chamber 1. Sinabi nitong hindi siya dadalo sa mga pagdinig ngayong linggo. Bagay na pinayagan ng Chamber kahit pa ang schedule ng mga hearing ay inayos para sana kay Duterte. No one's really going to force him into a van and take him to court. That would be totally inappropriate. Sa Webes, pagkakataon ng defense na maglabas naman ng mga ebidensya nila. But we will be disclosing something which is crucial and fundamental to the case. Nandito tayo ngayon sa detention facility ng ICC at sa lugar na ito kadalasang pumapasok ang pamilya Duterte at abogado ng dating Pangulo kapag siya ay dadalawin. Pero sa pagkakaalam natin, walang dalaw ngayong linggo. Gayunpaman, tuloy-tuloy pa rin ang pagtitipon ng kanyang mga taga-suporta sa tinatawag na Duterte Street. Tila hindi alintana ang napakalamig na panahon ngayon dito sa The Hague, Netherlands. We cannot influence the proceeding with respect to the judicial process. Pero we hope that our presence will pierce through the walls of here, the detention facility. May pakita namin, may pa-feel namin kay PRRD na nandito ang taong bayan sumusuporta sa kanya. Inspired kami pag narinig namin yung magsalita si Tatay Digong. Masakit din. If in case na makita namin siya. Kasi makabalik siya sa Pilipinas. Ang iba nga, galing pa sa ibang bansa. I come from Germany. We just came here to attend the confirmation to show our support. Umapila naman ang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa naging desisyon ng pre-trial Chamber 1 na huwag ipidisqualify ang mga abogado ng mga biktima umano ng extrajudicial killing. Samantala, nag-submit na rin sa ICC ang prosecution team ng kanilang ikatlong listahan ng ebidensya laban kay Duterte. At yan ang latest mula rito sa The Hague, Netherlands. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Opisyal na pong umupo si Attorney Melvin Matibag bilang bagong direktor ng National Bureau of Investigation. Sa turnover ceremony ngayong umaga, inihayag ni Matibag ang ilang marching order sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang po dyan ang paghabol sa mga sangkot sa mga questionable flood control project. Pati na ang mga nasa likod ng ilang krimen. Nanindigan din si Matibag na wala siyang sasantuhin sa kanyang mga aksyon sa NBI. Mananagot daw ang dapat managot habang ang mga wala namang kasalanan ay huwag dapat i-prosecute. Nanawagan siya sa mga nagtatago sa batas na lumabas at harapin ang mga akusasyon sa kanila. Sa punto pong ito, makakapanayam natin live dito po sa Balitang Hali ang bagong talagang direktor ng National Bureau of Investigation, Attorney Melvin Matibag. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Attorney? Magandang umaga po, Ma'am Connie, at sa lahat po na tumatangkilig sa inyong programa. Opo, magandang umaga. Magandang umaga po. Paano niyo po ba mabilis na maipatutupad yung mga marching orders po sa inyo ng Pangulo? Well, mahirap yung tanong niyo po kasi simula ka ngayon lang araw pero we hit the ground running. Ako po ay nagpunta ngayon kay Secretary of Justice at meron pong mga marching orders din po na ibinigay. At siguro po ang kailangan ko rito ay pakipagtulungan po ng buong ahensya. Mula po sa aking Deputy Director hanggang po sa pinakamababang ranggo po ng NBI. Atin pong kakausapin para po ma-implement natin ang mandato ng NBI po. So, pwede ho bang malaman, bukod po dun sa mga marching orders po ng Pangulo, baka may mga ilang prioridad din ho kayo na gusto niyong pakatutukan, ano? Lalo na't na may ilang pang malalaking personalidad ang pinaghahanap po ng batas.
Well, kanina po, yung sa meeting nga namin kanina ni Secretary Frederick Bida, meron siyang specific na nagustuhan ko rin po, yung pong pagkakaroon ng dental records ng mga bawat Pilipino po para po magamit natin sa forensics natin, kung may mga sakuna, kung meron pong mga kagaya po nung sa missing sabongeros noon, pag nakita mo yung dental records, check na po natin. Yan po ay nasa batas, sabi sa akin nga ni Secretary Bida, so tututukan po natin yan. Go ahead. At kanina po, kausap ko si Director Lito Magno, meron na po palang modernization ng ating pong NBI clearance na isa po sa akin pong gustong gawin upang mapalapit po lalo ang NBI sa ating pong mga mamamayan. So gagawin din po natin yan. At yung pong existing naman na mga investigasyon, pati po yung mga high-profile personalities na nawawala, ay atin pong pag-aaralan kung paano po natin sila maihaharap po sa batas po. Okay, may mga kongresista ho kasing nadadawit sa flood control scandal, ano? At kongresista rin po ang inyong asawa, si Congresswoman Ann Matibag ng Laguna 1st District. Ang sabi ho ng iba, baka ito'y maging conflict of interest po sa pag-iimbestiga ninyo sa flood control projects naman. Well, unang-una, hindi lang naman po ang NBI nag-iimbestiga. Although ang NBI ang prime investigating body ng ating bansa, kung meron pong magkakaroon ng mga conflict of interest, tayo po, willing po tayong mag-recuse. Yung po bang tayo po ay paimbestigahan natin sa iba. At pangalawa naman po, ang sagot natin dyan sa mga issue na ganyan, dapat po transparent tayo. Apo. At pantay-pantay ang pagtingin sa bawat isa. Mapa-ordinaryong mamamayan, mapa-special na tao po, ang ating pong pag-iimbestiga dapat po ay pare-parehas na standard po. At ano ho ang update naman sa hiling po ng Interpol Red Notice laban kay dating Congressman Zaldico? Isa po yan sa mga priority pag-uusapan namin. Magbibriefing po sa akin yung mga bawat assistant directors at mga regional directors po. Lahat po ng official dito, magbibriefing po kami in the next coming days. At pag meron na po malinaw na reporting sa akin po, ay asahan po ninyo na akin po isa sa publiko para po malaman po ng lahat ko ano pong status dito. Sige po, mag-aabang po kami. Pero ito naman, may update naman ho ba tayo? Kaya Atong Ang naman, wanted po para sa mga kaso ng nawawalang sabongero. Well, meron pong mga binibigay na report at leads pero pag-aaralan po natin at saka siguro po hingi ako ng pasensya sa inyo na kung meron pong mga important lead na binigay sa amin hindi po namin nilasa publiko para po makatulong sa aming operasyon na finally ay mahuli po natin yung mga nagtatago po katulad po ni Ginoong Atong Ang po. At reaksyon niyo po dito sa sinabi naman ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque sa inyong pagkakatalaga bilang bagong NBI Director. Ang sabi niya po, and I quote, natanggap na ang gantimpala ng nagsampa ng disbarment case laban po sa kanya. Well, ang sa akin po, karapatan talaga ng bawat isa, lalo na po ni Secretary Roque na magsabi at magsalita ng ganyan. Pero kung atin pong pag-aaralan at usisaing mabuti yung kanyang statement, mas maigi po siguro siya yung bumalik dito at paharapin at panagutan yung kanya po mga dapat panagutan dito sa ating pong bansa. Ang pakiusap ko lang po sa lahat, kasama na po si dating Secretary Harry Roque na akin naman kasama noon sa kabinete, ay ang tingnan po siguro yung track record po ni Atty. Matibag nung tayo po ay dati nang nanungkulan sa gobyerno at kung ano po ang aking magagawa base sa mandato po ng National Bureau of Investigation po. At tungkol nga po sa inyong appointment, sir, nag-apply kayo noon na maging ombudsman? Nag-apply din po ba kayo para maging NBI Director o kayo ho talaga ang nilapitan ng administrasyon para sa pwestong ito? Well, to be honest about it, nung manalo pa lang po si Pangulong Bongbong Marcos, gusto ko sanang magtuloy-tuloy yung panunungkulan ko sa gobyerno. Kaya noon pa man po ako po ay nag-a-apply na para mapasama po sa team ng administrasyon. Dahil yung po yung aking nakasanayan ang maglingkod, manungkulan sa larangan ng gobyerno. Nagkataon lang po siguro, Ma'am Connie, ngayon nag-align yung stars na dito tayo dinala po sa NBI. At just to share to you, dream job po ni Atty. Matibag ang law enforcement Kaya siguro po ibinigay sa atin ito. At
yung mga tumulong naman po sa atin para mapunta rito ay aking pinasasalamatan, lalong-lalo na si Pangulong Bongbong Marcos na ako'y pinagtiwalaan na maaaring nakita naman po siguro yung ating kakayahan sa panunungkulan mula pa man po doon. And you spoke about aligning of the stars. Bibihira po sa mga gabinete na nakakatawid, no, from one administration to the next. Dati ho kayong Cabinet Secretary ng Administrasyong Duterte, naging Secretary General ng PDP Laban na partido din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ngayon nga ho ay NBI Director dito po sa Administrasyong Marcos. Ano po ang sekreto? Paano natawid nyo kaya? Ano pang nakita kaya sa inyo? At sabi nga ng Malacanang, kayo ho ay pinagkakatiwalaan ng Pangulo. Unang-una po, pag tiningnan po yung ating track record, nung ako po inanungkulan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, we serve him well. Ginawa po natin yung mandato na binigay sa atin sa ahensyang aking pinaglingkuran. Nung una po sa National Transmission Corporation, tapos naging cabinet secretary po tayo. Sa PDP Laban naman po, sa political side, tayo po ang naging instrumento para ang paksyon po ni Pangulong Duterte ang magtagumpay sa laban sa paksyon po ng dating Senador Coco Pimentel. Okay. Pero siguro Pero gusto ko pong banggitin na hindi lang naman po sa dating administrasyon ni Pangulong Duterte ako nanungkulan kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo po, tayo po yung nag-LLDA at nag-GM din po ng Manila International Airport. Siguro po yung track record natin at the way we deliver po yung ating pong commitment, doon po siguro natin nakita. Marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras, NBI Director Melvin Matibag. Salamat po. Kompleto na ang Ultimate 8 ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Mula sa mga kapuso housemates at ang kanilang color assignments, green for Ashley, pink for Caprice, blue for Heath at orange for Princess. Sa kapamilya naman, red for Miguel, violet for Lela, yellow for Cristal at teal for Joaquin. Kaya naman, iboto na ang kapuso at kapamilya na gusto niyong tanghaling big winners ng edisyong ito. Before the big night, may mensahe naman ang ex-PBB housemates sa The Ultimate 8 matapos nilang magpasaya sa Sparkle Fan Meet sa Laguna. We are rooting for you guys. Nandito lang kami para sa inyo. At the end of the day, tandaan natin, lahat tayo mga housemates, big winner na. Okay? And yeah, see you soon. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carantel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Sige na.